Very Saudi. Chika ko later. Mabilis lang. Pwede kang tumatlo sa isang gabi. Hoy! Hi! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's me, Javi. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button ng aking YouTube channel para mas ma-update ka sa mga bagong chika natin for today's vlog. So kung napapansin nyo, naka-maong ako. Very Saudi! Yes! Kung nagbabalak kayo mag-Saudi, go na! Die! Magandang mga jacket dito. Charot! Magandang bigayan ng jacket. Charot! For today's vlog, sa ating Javi Knows, Javi Shares, gusto niyo yung mga segment na ganon? Comment down below kung gusto niyo yung mga ganon segment, ha? So, ngayong vlog, sa Javi Knows, Javi Shares, ang pag-uusapan natin ay worth it pa bang mag-Saudi sa panahon ngayong 2024? Yes. Yes and no. Why? Yes. Chika ko later. I'm going to share you some ideas kung bakit worth it pa rin mag-Saudi ngayong 2024-2025. Number 1, time saving. Diba kung nagmamadali kang mag-abroad, like me, yes, nagmadali ako nun. Wala na akong trabaho sa Pilipinas nun, kaya nagmadali ako. So, time savings pag nag-apply sa Saudi. Kasi ayos mo lang, prometric, visa, and konti-konting ayos lang. Yes, konti lang. Mas matagal pang mag-apply kaysa sa pag-aayos ng Saudi. Nakakaloka. So, within 6 months to 1 year, pwede ka na makaalis. Unlike US, 1 year, like 2 years bago makaalis. Canada, marami kang pagdadaan ng exam. UK, minimum ang 6 months. So, why not go Saudi, diba? Mabilis lang. Number 2, walang language exam. Hindi ka iaalaw mag-exam ng Arabic language dito. Hindi ka kagaya ng UK, may OET, ng German language, ng Japanese language, ng IELTS, pag Canada, Australia, New Zealand, US. O diba, ang dami nun. Kasi ilang buwan, review pa lang, ilang buwan na, nakakaloka. Hindi natin kakayanin yon. Ay, kakayanin naman natin pag may pera tayo. Pero pag wala natin pera, go na sa Saudi. Number 3, experience-wise. Bakit experience-wise? Wala. Pwede kang tumatlo sa isang gabi. Hoy! Ano yun? Kung pupunta ka dito, pwede kang mapunta sa tertiary hospital or sa mas advanced hospital. May mga specialization naman din dito, kagaya ng US, America, ano pinagkaiba ng US at America? Kagaya ng UK, ng ibang bansa. May specialization din dito. Kung ano yung specialization mo, doon ka itututok, doon ka magti-training, doon mo ibibigay buwis ang buhay mo. Ganon. So, experience-wise, bilang ako, so emergency ako. So, medyo sanay na rin tayo working with emergencies like that. Number 4, financial capability. Why? Kasi walang tax ng sahod. Kung sasahod ka ng 6,000, 6,000 lahat yan. Uy! Anong inaayaw-ayaw mo dyan? Saudi na! 6,000, halimbawa sasahod ka ng 6,000, lahat sa'yo yan. Walang tax. Minsan meron ka pang food allowance, may transportation allowance ka pa. Meron ka pang housing allowance pag nakatira ka sa labas. So, ang problemahan mo na lang is kung paano mo babudgetan ng mga allowance na yan. Like me, hindi ko mabudget ang 400 sa isang buwan. Kulang. Number 5, practicality wise. Bakit practical? Monthly, may sahod ka. May trabaho or wala, may sahod ka. Kasi may layason eh. So, yun. Diba? Practicality wise because libre ang ticket mo back and forth. Wala kang iisipin. At may sahod ka pag nakalib sa bakasyon sa Pilipinas. Libre ang visa. Sagot ang kumpanya lahat yan. At malapit sa Pinas. Yun ang iniisip ko. Pero 9 hours ang travel from Saudi to Pinas, diba? Ewan ko kung ilang oras ang
travel from UK to Pilipinas, to US to Pilipinas, Germany to Pilipinas, and other countries. Parang Japan is 3 hours, Singapore is 3 hours, so, and Thailand is 3 hours. So, yun, diba, ang bongga. So, practicality, dito pa rin ang, mas pipiliin ko pa rin dito sa Saudi kasi, yun nga, pwede kang umuwi taon-taon, libre lahat. So, bilang ako, wala naman akong binubuhay, may bahay ako sa Pilipinas na gustong tirahan, gusto ko pa rin umuwi taon-taon nang walang ginagastos. So, anyway, kung gusto niyo lang din mag-Saudi, why not give a try? Marami pa rin namang opportunities dito. Marami pa rin maraming hospital pa rin na naghahanap ng nurses. Maraming hospital ang kailangan ng serbisyo ng bawat Pilipino. Marami pa rin private hospital, private companies na nangangailangan ng Pinoy kahit may ban or may limitation ang pagpapaalis sa Pilipinas. So, number 1 pa rin ang choice nila dito is Pinoy. So, that's it. Thank you so much for watching. Nakaisa na naman tayo doon. At kung nag-enjoy ka sa vlog ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment dyan sa baba. Kung meron kayo ibadadagdag, go! Comment na rin sa baba para mas magbabasa ako. So, this is me. It's me, Javi again. Thank you so much and bye!